Good day, guys. This is Jay from Pageant Trend. I'm here with the official candidates of Ginoong Rosario 2024. Hi guys, I'm Gian Angel Daniel M. Loba, Ginoong Wawatres. Hi, my name is Alexander Marquez, Ginoong Wawados. Jailen R. Castillo Marang, Ginoong Ligtong Tres. Danvi Velasco Remulla, Ginoong Sapa Uno. Joshua Dana Ferbuzol, Ginoong Ligtong Tres. Janbari Arangusti, Ginoong Silangan Dos. Good afternoon po. I'm your Ginoong Kanluran, Raymark Ikatlo. Hi guys, my name is Wesley Van Reo Servania, ang Ginoong Silangan Uno. John Philip Prudente, Ginoong Ligtong 4. Alright, first question, guys. So, kumusta yung preliminary competition experience nyo as the first ever Ginoong Rosario 2024? Start with you. It feels wonderful because I do everything I could to perform this day with my talent and with my casual work. Thank you. So ayun, para sa akin, nag-enjoy ako ng sobra kasi second time ko itong sumali sa ganitong patimpalak, and then naging masaya ako sa talent ko, especially naging confident din ako dahil doon. Yun lang. Para sa akin po, as a first timer, na pressure po ganun. Tapos nagkulang na din po sa preparation ng talent, and yun, masaya ako sa experience na to. Dahil kahit first time po, nakaka-enjoy po. Yun lang po. As a first timer naman po, di talaga mawawala yung kaba tuwing nasa stage. Pero pag nandun ka na sa kalagitnaan, doon mo na may enjoy yung ginagawa mo. And yun nga, enjoy lang naman yung pagsali ko as a first time. Bilang ito yung pinakaunang beses ko na sumali sa ganitong patimpalak, nakaramdam ako ng pressure at kaba. Pero na-enjoy ko at masasabi ko, itong araw na tayo naging makabuluhan para sa akin. As a first timer, sakto lang. Medyo nahirapan pero nagawa ko naman po yung best ko. Yun lamang po. This is also my first time sumali sa mga gantong patimpalak, pero nag-enjoy naman ako. Nung una, parang nakaka-pressure siya and medyo kinakabahan ako ng sobra, pero tinulungan naman ako ng mga team ko, so it was enjoyable. Actually for me at first, the nerves and the pressure hits me din po, just like them. And as the show flow, na-enjoy ko lang po siya kasi na-experience ko na din naman po siya. So, as long as kaya ko po ipakita yung best ko, pinakita ko po hanggang sa buong makakaya ko po. Yun po yun. Alright, who among of you guys have an experience in joining the pageant? Who among of you, ilan yung mga sumali na sa ibang pageant? Tatlo. Okay. Apat. Alright, so my question for you guys, what do you think is your advantage in this competition? Bukod sa may experience na kayo or naranasan nyo na to compete sa pageant. I think for me, ang advantage ko po is nadulan nga po yung experience nung mga nauna ko pong nasalihan na. So parang ang ginagawa ko na lang po ngayon is ine-enjoy ko na po siya kasi gusto ko po i-showcase sa mga tao kung sino at kung ano po ako. Ang advantage ko po sa mga first timer po is galingan nyo lang po at may pagsabayan po sa amin para po maganda po ipapakita natin. Yun lamang po. So ayun, ang advantage ko bilang isang second timer na sumali, mas nandun na yung confident ko, pero mas pinapa-enhance ko pa rin yung confident ko. Dinadaan ko na lang ito sa pag-enjoy ko dahil nasasabi ko sa sarili ko, ay, kaya ko pa pala ulit sumali dahil merong nagbago sa akin dahil sa larangan na to.
For me naman, yung advantage na meron siguro ako is less pressure since nasubukan ko na siya in the first place. Then second is, nawala yung social anxiety ko, which is less kaba rin for me. Kaya mas confident na ako maglakad ngayon and yun, thank you. Alright. My next question is for Mr. Remulla. Ayan. Mr. Remulla, you're being one of the highest fans in the social media and also rooting for this competition. What do you feel about that? Masaya po, masaya na maraming sumusuporta. Siyempre, unang-una na dyan yung mga pamilya. Sobrang saya sa pakiramdam na maraming sumusuporta, yung nagtitiwala sa akin, sa kakayahan ko, sa pagsali ko sa gantong uri ng patimpalak. Siyempre, pinipilit ko naman gawin lahat ng makakaya ko, yung best ko, para siyempre hindi masayang yung pagsuporta at tiwala na binigay nila para sa akin. Alright, sa mga natitira naman, I guess first time yung mag-join ng pageant. So how does it feel na makipag-compete sa mga may experience na sa pageant? As a first timer, ano yung nararamdaman mo na nakikipag-kompetensya ka sa mga kapwa mo kandidato na may experience na sa pageant? Wala naman po akong nararamdaman na kaba. Siyempre, kung nagpa-practice ka naman po hindi mo naman na po yung maiisip dahil alam mo po sa sarili mo na kaya mo makipagsabayan. Para sa akin po, kinakabahan ako sa kanila kasi nga, iba yung experience nila sa experience namin na, ayun nga, wala pa pong alam tungkol dyan sa pageant na. Pero exciting naman kasi, ayun nga, kung nasa top man ako, achievement na yun sa akin. Yun lang, magiging masaya na ako doon. Yun lang. Para sa akin naman po, ang pakiramdam ko na nakikipag-compete po ako sa may mas experience sa akin is masaya po ako dahil nakakagain ako ng mga tips sa kanila kung paano yung tamang lakad. Masaya po ako at thankful dahil nabigyan ako ng ganitong opportunity. Yun po. Thank you. Else? Grateful ako kasi nakasali ako at nakasabay ako sa may mga experience ng tumalent and then nakaka-pressure sobra siya nung una. Pero nung may preparation naman ng time, na-enjoy ko na-enjoy ko. Alright, so one last question na lang guys. Bakit kayo ang karapat-dapat na manalo bilang kauna-unahang Ginoong Rosario 2024? Start with you. Sa tingin ko, kung bakit ako ang karapat-dapat na manalo bilang Ginoong Rosario, sa bawat pag-e-ensayo na ginawa ko, binubuhos ko ang lahat. Bawat oras, pawis at pagod ay ginagawa ko yung 100% ko. At tingin ko, sapat na yun para masabi ko na karapat-dapat din ako na tanghaling Ginoong Rosario 2024. Para sa akin, karapat-dapat ako na manalo sa pageant na to. Kasi, ayun nga, binibigay ko yung best ko sa bawat ginagawa. Basta binibigay ko po yung best ko para lang sa pageant na to. At sapat na po yan para sabihin na karapat-dapat po. Bakit ako ang karapat-dapat na manalo? Karapat-dapat po akong manalo dahil nagsisipag po ako sa aking pagpapractice at sinusunod ko po kung ano yung mga rules. Yun lang po. Para sa akin naman po, ako yung karapat-dapat na manalo dahil marami na din akong Pass. So ayun, para sa akin, kaya ako ang karapat-dapat na manalo bilang isang Ginoong Rosario 2024 sapagkat pag sinabi mong Ginoong Rosario, papasok dito ang tinatawag na isang honor or tapos isang responsibility.
So doon na nalaman ko na ay si Wesley pala isang candidate, swak pala siya. Pasok pala siya sa pagiging kalidad ng isang Ginoo. And I'm here dito sa Patimpalak na to because I stand for those youth that na hindi dapat sila matakot o sumali dito sa Patimpalak na to. Bagkus dapat nilang ipakita na dapat sila ay maging confident sa pagiging sino sila. Yun lang. For me naman, karapat dapat ako manalo dahil ginugol ko lahat ng oras ko rito. All of my hard work, commitment, and my passion. And even though may schools ako, is iniwanan ko sila, pinaprioritize ko yung pageants. So I think I'm one of deserving candidates here. Thanks. I think hindi naman po ako naipagkompetensya sa kapwa ko candidates eh. Ang akin lang po is ibigay ko lang po yung best ko para manalo, yun lamang po. I think I deserve the title because binigay ko lahat yung oras ko and lahat ng mga sakripisyo ko is parang sa tingin ko ngayon nagbunga, pero binigay ko naman yung best ko ngayon and mas ibibigay ko pa sa coronation. I think if I can win the title, siguro po I deserve it because I showed what my purpose, I showed what is the commitment and the sacrifices that I have in this competition, and I think po na I deserve that because the experience helped me to get through and get the triumph po. Thank you. Alright, sige. Please invite your fans and supporters to watch you on the Coronation Night and as well as promote your social media platforms where we can find or follow you during your Ginoong Rosario journey. Hello everyone, I encourage you to watch our coronation night, our coronation on March 9, 3 p.m. here at SM Rosario City. You can follow me on Facebook, Instagram, and that's... You can follow me on Facebook, Dan V. Remulla, and on Instagram, also Dan V. Remulla. Hi guys, sinikahit ko po kayo na manood sa Coronation Night sa March 9 at supportahan nyo kami lahat. At i-add nyo po, pwede nyo po akong i-add sa FB, Joshua Buzol, and sa Instagram naman, Buzol Joshi. Hi guys, iniimbitahan ko po kayo sa parating na coronation dito sa SM Rosario, March 9. At pwede nyo po akong ma-add sa Facebook, Barry Arangusti, sa IG, Crema de Frutas. Hi po, muli ako si Raymer Kigatlo at inaanyayahan ko po kayo na kami po ay suportahan ng lahat ng mga kandidato ay inyong suportahan sa darating na March 9 sa Coronation Night po. Maraming salamat. So ayun guys, iniimbitahan ko po kayo na manood sa darating na March 9 kung saan gaganapin ang Grand Coronation dito sa SM Rosario para suportahan ako at hindi lamang ako kundi ang aking mga co-candidates na rin. Makikita nyo ang aking FB, Wesley Van Reo Servania, and then also in TikTok and Instagram. Thank you. Hello everyone, inaanyayahan ko kayong manood ng aming Coronation Night in March 9, Saturday. And you can also follow me and add me on Facebook, Philip Rodente. And my Instagram is j.phil. Thank you. Iniimbitahan ko kayo sa Coronation Night namin. I am inviting you to watch our coronation night this upcoming March 9, 3 p.m. Hi guys, again, I'm Gian Angel Daniel M. Loba, your Ginoong Wawatres. You can follow me at IG Loba Xlicious, and you can add me at Facebook. I'm Gian Angel Daniel Lova,
and TikTok, Lobalicious too. And I'm inviting you all to come to our coronation at SM Rosario, 3 p.m. ng hapon po. Thank you po. Maraming salamat. Alright guys, congratulations. You guys are amazing during the Talents Night and as well as yung casual competition. Congratulations and best of luck sa Coronation Night and see you on March 9 here at SM City, Rosario. Bye-bye!